Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 421 Panig. Nang marinig ang balitang ito, hindi makapaniwala si Thunderstorm. What the hell? Ang punong tanggapan ng organisasyon sa Crinford ay ni Raid. Paano naging posible iyon? Hindi banggitin kung gaano katago ang punong tanggapan, kahit na matuklasan sila, hindi magiging madali ang pagsalakay sa kanila nang hindi nagpapakilos ng maraming puwersa. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga eksperto sa loob ng punong tanggapan. Mayroong 12-dosenang mga eksperto sa Transmutation Force lamang. Maging ang mga small-time na thug ay may dalang baril dahil ang NC organization ay isang tunay na grupong kriminal. Sino ang maaaring sumalakay sa punong tanggapan? Thunderstorm, totoo. Lumabas na ang balita at sumabog ang drug lab natin. Muntik na akong hindi makalabas ng buhay. Ang ekspresyon ng Thunderstorm ay ganap na nagbago nang marinig ito. Galit niyang sigaw sa compound sa telepono, talaga. Ni-raid talaga ang headquarters. Saka bakit hindi ka patay? Matapos ilabas ang kanyang galit sa kanyang nasasakupan sa pamamagitan ng telepono, binaba ni Thunderstorm ang tawag at binuksan ang isang website ng balita sa kanyang telepono. Nang makita niya ang headline news ni Udance, nanginginig siya sa galit. Sa kotse, napansin ni Cobra ang kanyang reaksyon at napagtantong may mali. Thunderstorm, anong nangyari? Nauutol na sabi ni Cobra, pakiramdam na may malaking nangyayari. Tapos na. Yung main headquarters. Tapos na ba talaga? Damn it, who did it? Who the hell did it? Ang mga mata ni Thunderstorm ay kumikislap sa isang mabangis na liwanag, na nagmumula sa isang nakakatakot na aura habang siya ay umuungal. Nang marinig ito, marahas na kumaibot ang mga talukap ng mata ni Cobra, pansamantalang hindi nakapagsalita. Sa sumunod na segundo, direktang tumawag sa telepono ang Thunderstorm. Matapos sumagot ang kausap, nagnganga siya at nagtanong, Mason, isinusumpa ko ang iyong mga ninuno sa loob ng 8 henerasyon. Sinabi lang ng subordinate na habang inaatake ang pangunahing punong tanggapan, may nailigtas din si Emmanuel. Kaya alam na ni Thunderstorm na tiyak na sangkot dito si Mason. Sa kabilang dulo ng telepono, hinawakan ni Mason ang kanyang telepono, alam niyang malamang alam niya ang nangyari. Naaalala ang mapagmataas at matagumpay na saloobin ni Thunderstorm kanina, at ngayon ay naririnig ang desperado na tono ng kanyang boses, nakaramdam ng kaginhawaan si Mason sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang kanyang tono ay may bahid ng hinanakit at pagkalito habang nagtatanong, Bagyo, ano ang ibig mong sabihin? Bakit mo ako minumura ng walang dahilan? For no reason. Mason, huwag kang magpanggap na ignorante. Umungol ang Bagyo. Thunderstorm, hindi ko talaga alam kung ano ang sinasabi mo. Siya nga pala, naghanda na ako para sa underground assembly. Kailan ka darating para makilahok? Gusto kong ipahayag ang aking katapatan sa iyo sa harap ng lahat ng puwersa. Inosenteng sabi ni Mason na para bang hindi niya alam ang nangyari. Sa tingin mo sasali ako sa dam assembly mo? Tignan natin yan. Galit na sumumpa si Thunderstorm, puno ng galit, at pagkatapos ay direktang ibinaba ang telepono. Sa kabilang panig, si Mason ay nagkibit balikat, bamulong ng isang sumpa sa ilalim ng kanyang hininga, at umiling na may ilang ayaw. Tila hindi darating ang Thunderstorm sa Edoland, kung hindi ay matrap siya. Ang kanyang ama ay nailigtas na ng kanyang bayaw, kaya wala na siyang pakialam. Kahit na ang Thunderstorm ay isang eksperto sa antas ng Grandmaster, kasama niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at ang kanyang maliit na pamangkin. Gamit ang suppressing talisman sa kamay ng kanyang kapatid na babae, maaari niyang direktang sugpuin ang kaaway. Tulad ng para sa iba pang mga tao sa paligid ng Thunderstorm, ang mga dalubhasang eksperto sa ilalim ng kanyang utos ay hindi dapat maliitin. Pagkababa ni Thunderstorm ng telepono ay agad niyang sinigawan si Cobra, why the hell aren't we turn the car? Can we still go to Edoland? Sa sandaling ito, hindi na nang ahas ang Thunderstorm na pumunta sa Edoland ng hayagan. Ang pag-atake sa pangunahing punong tanggapan ay tiyak na nauugnay kay Mason. Maaaring ito ay gawa ni Mason, o maaaring isang tao o isang puwersang may kaugnayan kay Mason.
Sa anumang kaso, ang puwersang ito ay lubhang kakilakilabot. Ang bagyo, kahit na itinuturing niya ang kanyang sarili na isang eksperto sa antas ng Grandmaster, ay hindi na nang ahas na kumilos ng walang ingat. Alam niya na ang pagpunta sa Edoland ay tiyak na hindi isang opsyon ngayon. Gayunpaman, hindi niya kayang lunukan ang galit na ito. Sa pagkakataong iyon, muling tumunog ang telepono ni Thunderstorm, at sinipat niya ito upang makitang si Victoria pala ang tumatawag. Matapos sagutin ni Thunderstorm ang tawag, narinig niya ang pambabala nitong tono na nagtatanong, "Kumusta ka na? Nakarating ka na ba sa Edoland? Kung kailangan mo, maaaring magpadala ang pamilya ko ng sundo sa iyo." "Go to hell. You old bastard, wait mo lang mamatay ang buong pamilya mo." Mabangis ang pagmumura ng bagyo, ang kanyang tono ay mabangis at mabangis. Ngayong nawasak na ang pangunahing punong tanggapan, hindi lamang galit ang naramdaman ng Thunderstorm kundi pati na rin ang labis na pagkabalisa at takot. Noong wala si Black Star, siya ay ang pinakamataas na awtoridad sa Crinford. Gamit ang pangunahing sumasabog ang headquarters, siguradong haharapin niya ang pagtatanong mula sa TNC headquarters, at hindi niya alam anong klaseng parusa ang naghihintay kanya. Naglakas loob siyang magkaroon ng kawalang kasiyahan sa Black Star, ngunit nang maisip niya ang nakakatakot na kapangyarihan at pamamaraan ng Lightless, nanginginig lang ang Thunderstorm sa takot at pagkabalisa. Sa sandaling ito, ang tawag ni Victoria sa telepono ay talagang tinamaan ng loob. Kung hindi dahil sa usapin ng pamilya Lowe, kung hindi dahil sa payo ni Victoria na tulungan siyang mahuli si Mason at ang kanyang ama, hindi sana darating sa puntong ito ang mga bagay. Bombs! Paano maibaba ng isang tao ang pangunahing punong tanggapan? Kaya ngayon, ang Thunderstorm ay may matinding pagnanais na patayin sina Victoria, Romeo, at maging ang buong pamilya Lowe. Natigilan si Victoria sa pasaway, nakatingin sa disconnected phone, ang mukha niya biglang nagbago. Hindi niya inaasahan ang bagyong iyon, na mayroon lamang kinutya siya ng ilang saglit sago, ay biglang gustong lipulin ang kanyang buong pamilya. Nilalaman, ay kabilang sa ano ang nangyari? Nay, anong meron? Si Romeo, na nakatayo sa tabi niya, ay nakita ang ekspresyon ni Victoria at nagtanong ng walang katiyakan. Ang bagyo ay lumiliko laban sa amin. Damn it, nagsusunog ba talaga siya ng mga tulay? Sasalakayin ba niya tayo? Sabi ni Victoria na may malamig at panik na tono. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Romeo. Anong nangyayari? Sa sandaling iyon, gulat na bulalas ni Harlow sa tabi nila, hawak ang kanyang telepono na may pagtataka. May nangyari. Lola, tatay, may nangyari. Nagkaroon ng pagsabog sa isang pasilidad sa paggawa ng droga sa Udens. Ang mga ulat ay nagsasabi na ito ay tila isang pangunahing hideout ng NC organization. Tiningnan ni Harlow ang balita sa kanyang telepono at naguguluhan na napabulalas. Nang marinig ito, nabigla ang katawan ni Romeo, at inagaw niya ang telepono. Matapos tingnan ng ilang saglit ay iniabot niya ito kay Victoria. Pagkaraan ng ilang sandali, makikita sa mukha nilang dalawa ang matinding gulat at takot, na parabang sa wakas ay naunawaan na nila ang nangyari. Mukhang hindi Thunderstorm going back on his word, but the NC organization is in trouble. Sumabog ang headquarters nila. Kabanata 422 ang iyong negosyo ay aking negosyo. Sa panahong ganito, kung hindi si Mason ang may gawa nito, sino kaya ito? Malungkot ang mukha ni Victoria. May ganoong kakayahan ba si Mason? Tumaas ang isang kilay ni Romeo. Kahit hindi, wala pa rin ba si Ricardo? May kaugnayan kaya ito sa kanya? Namilog ang mga mata ni Harlow. Kahit ano pa, mag-focus tayo sa dapat nating gawin ngayon, nag-aalalang sabi ni Victoria. Judging by Thunderstorm's reaction, siguradong susundan nila tayo ng lahat ng meron sila. Namutla si Romeo at nanginginig sa takot. Nag-aalala rin at namumutla si Harlow na parabang inaasahan niyang darating ang Thunderstorm at ang NC organization na maniningil sa kanila anumang segundo ngayon. Lola, hindi po namin ito kakayanin. Pwede po bang humingi ng tulong kay Emmanuel?
Napabuntong hininga si Harlow sa desperasyon. Nang marinig ang mungkahing ito, nag-alinlangan sandali si Victoria bago sinampal sa mukha si Harlow at sinimangutan siya. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Humingi ng tulong kay Emmanuel. Ano ang iniisip mo? Tinakpan ni Harlow ang pisngi habang nagsasalita sa nanginginig na boses. Ano pa bang magagawa natin? Hintayin mo na lang tayo dito hanggang mamatay tayo. Hintayin mo munang patayin tayong lahat ng NC organization. Huwag mong kakalimutan na kahit medyo gigolo lang si Ricardo ay may kapangyarihan pa rin siya. Kayang-kaya niyang labanan ang buong pamilya noon pa lang. Baka, siya na lang ang pag-asa natin. Sa sandaling ito, ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Romeo, at pinayuhan niya, "Oo, Nay, baka si Ricardo ang nagpabagsak sa hideout ng NC organization." Kahit hindi siya, kung nagpadala si Mason ng mga tao, nagpapakita na si Mason ang may lakas na makipaglaban sa NC organization, ang tanging pag-asa natin ngayon ay humingi ng tulong sa pamilya ng aking panganay na kapatid. Nang marinig ito, hindi maiwasang manginig ang katawan ni Victoria, para siyang nakatanggap ng matinding suntok. Pumunta ka at humingi ng tulong sa pamilya ng panganay na kapatid. Kailangan ko bang ibaba ang mukha ko at magmakaawa sa kanila? Lola, mas mabuti nang mawalan ng mukha kaysa mawalan ng buhay. Payo ni Harlow sa gilid. Opo, Nay, walang kwenta ang pagpunta natin. Ikaw lang ang pupunta, baka isipin ng pamilya ng kapatid ko ang nakaraan nating relasyon. Nakipagpalitan ng tingin si Romeo kay Harlow at ganoon din ang sinabi. Nagbago ang ekspresyon ni Victoria, hindi sigurado. Pero, I just had Emmanuel captured by the NC organization. Effective ba ang Ma'am sa kanila? Nag-alinlangan si Victoria. Gayunpaman, alam din niya sa kanyang puso na maaaring ito na lang ang tanging paraan ngayon. Nang gabing iyon, sa Emerald Green Estates. Matapos maibalik ni Ricardo ang kanyang biyenan, nagtipon ang pamilya. Sa sala, pinaglalaroan nina Emmanuel at Cara si Nora, puno ng pagmamahal ng mga lolo't lola sa kanilang apo. Noong una, maaaring tinanggihan nila si Ricardo, isang pangalawang kasal na may anak. Naramdaman nilang hindi karapat-dapat si Ricardo sa kanilang anak at hindi niya kayang tretuhin ng maayos ang batang dinala ni Ricardo. Gayunpaman, ngayon, minahal nila siya ng pareho. Ang biyenan at biyenan ay labis na nasisiyahan kay Ricardo. Itinuring nila siyang higit pa sa kalahating manugang, at si Nora ay tulad ng mansanas ng kanilang mga mata. Nasa tabi din nila si Mason, patuloy na nagpapasaya kay Nora at sinusubukang pasayahin. Sa kusina, abala si Ricardo sa paghahanda ng pagkain. Mula nang mawala ang kanyang mga magulang noong siya ay 18 taong gulang, natutunan ni Ricardo na alagaan ang kanyang sarili. Sa panahon ng kanyang kasal kay Claudia, siya ay isang madalas na bisita sa kusina. Ang pag-aalaga kay Nora ng mag-isa sa mahabang panahon, bilang isang ama at ina, ang pagluluto ay natural na naging pangalawang kalikasan sa kanya. Ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ay maaaring hindi kat-anji-tangi, ngunit siya ay sanay sa paghahanda ng isang mesa ng mga lutong bahay. Sa sandaling ito, nakasuot na rin ng apron si Miranda, tinutulungan si Ricardo sa kusina. Mula nang mangyari ang maitim na lutuin ng Diyos ang Pangulo, hindi nang ahas si Ricardo na muling ilabas ang kanyang kakayahan. Sa sandaling ito, si Miranda ay namimitas ng mga gulay habang nag-iisip tungkol sa isang bagay. Ricardo, how can someone be so selfish and heartless? To save her own life, she can even betray her own son and apo. At ang ganoong tao, ay talagang lola ko. Medyo mahina ang boses ng Diyos ang presidente na may halong sakit, pangungutya, at lungkot. Tumigil sandali si Ricardo na nagluluto at tumawa. Hindi ba't likas na ganyan ang kalikasan ng tao? Pagkarinig nito, tumingin si Miranda kay Ricardo na may magagandang mata. Ganun ba? Paano ka? Handa kang ibenta ang kidney mo para kay Nora, kahit na nakataya ang buhay mo. Nakangiting sagot ni Ricardo, "Huwag mo na masyadong isipin. Bumalik na ang tatay mo, okay na ang lahat." Pagkatapos ng kanyang pagbabalik, nalaman din niya ang mga detalye ng nangyari kay Mason na lumabas na ang eksperto mula sa Transmutation Force na kinuha ni Kayden ay miyembro ng NC organization.
Matapos siyang ibaba ni Nora, nagpadala ang NC organization ng mga tao para maghiganti. Sa panahong iyon, ginamit ni Romeo at ng kanyang anak na babae ang pagkakataong maghatid ng mga regalo para magtanim ng mga pampasabog sa bagong pabrika ng Lowe's Pharmaceutical, na inayos din ng NC organization. Ngunit sa halip, ang tadhana ay nauwi sa pagsasauli ng mga pampasabog sa NC organization, at nauwi sa pagpatay sa malatigre na miyembro ng organisasyon. Bilang resulta, ang NC organization naglabas ng galit kay Romeo at kanyang anak na babae, na nagiging sanhi ng malubhang pinsala sa pamilya Lowe at paggawa ng mga kaaway sa organisasyon. At si Victoria, para mailigtas ang sarili niyang buhay, ay nagtaksil sa sarili niyang anak at apo para pasayahin ang NC organization. Matapos malaman ang lahat ng ito, napuno ng galit si Ricardo. Sa totoo lang, kung hindi dahil magkadugo sina Victoria at Romeo ng kanyang biyenan, gustong-gusto ni Ricardo na paghiwalayin sila para maibsan ang kanyang puot. Napatingin si Miranda kay Ricardo na may masalimuot na emosyon. Sa kaibuturan, ang Diyosa na Pangulo ay labis na naantig at napagtanto na ang kanyang pag-asa sa bastos na ito at ang kanyang pagmamahal sa kanya ay lalong tumitibay. Gayunpaman, hindi kailanman ipinaliwanag ng bastard na ito ang sitwasyon sa mga larawang iyon sa kanya. Nag-act pa siya na parang walang pakialam, umasal na parang hamak. Minsan nakakaramdam si Miranda ng hindi maipaliwanag na sama ng loob at pagkalito sa kanyang puso. Buti na lang at bumalik ka sa oras na ito, kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Sa alam namin, ang NC organization ay kumikilos ng lubhang walang awa. Kahit na magkompromiso si Mason, sino ang nakakaalam kung talagang ililigtas nila ang aking ama? Ricardo, nasa Dark Force realm lang ako. Wala ba akong silbi? Parang kailangan kong umasa sa iyo sa lahat. Actually, bakit ang dami mong ginagawa para sa akin at sa pamilya ko? We're just in a contractual marriage, right? Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Ricardo at tumingin sa mga mata ni Miranda na tila puno ng galit. Sa sumunod na segundo, lumakad siya at nangingibabaw na yamakap sa baywang ng Diyos ang presidente. Alam mo bang nagagalit ako kapag sinasabi mo ang mga bagay na ito? A contractual marriage. Hanggat hindi tayo hiwalay, asawa kita, at asawa mo ako. Your matters are my matters, understand? Kabanata 423 Let them come. Napaiyak si Miranda at naramdaman ang sarili na binalot ng malawak na yakap. Ang pagkabalisa na naramdaman niya sa sitwasyon ay biglang nawala sa sandaling ito. Sinadya niyang sabihin ang mga katagang iyon para pukawin si Ricardo, na nagkukunwaring gusto niyang makipaghiwalay sa kanya at pasiglahin siya. Ngunit hindi niya inaasahan na magagalit si Ricardo at magpapakita ng hindi pa nagagawang dominanteng panig. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bastos ka. Wala ka bang ibang hinahangaan? Yakapin mo ang iba. Ilang ulit na nagpumigla si Miranda ngunit wala itong saysay, pagkatapos ay tinitigan ng masama si Ricardo. Nang marinig ni Ricardo ang kanyang mga salita, alam niya na galit pa rin siya sa mga larawang iyon. Hey, wala ka ba dito sa harap ko? Sa mga salitang ito, ang magandang mukha ni Miranda ay nababalot ng nagyayelong galit habang ang kanyang magagandang mata ay nagpapakita ng pahiwatig ng hinaing at hinanakit. Medyo namula pa sila. Ricardo, bastard ka. Ano ang kinukuha mo sa akin? Bakit? Sinadya mo bang umarte sa harapan ko? Bakit? Dahil umabot na tayo ngayon sa pag-uusap tungkol sa bagay na ito, dapat bigyan mo ako ng sagot. Kung tutuusin, wala namang namamagitan sa'yo sa mga babaeng yan, di ba? Tiningnan ni Ricardo ang napakagandang mukha sa kanyang harapan na nagdadala ng parehong pag-asa at sama ng loob. Nakaramdam siya ng awa at guilt sa loob niya. Ngunit sa sumunod na segundo ay huminga siya ng malalim na nagkunwaring walang pakialam habang nagkibit-balikat, ano bang problema ng ulo mo? Wala kang sense. With that said, tumalikod siya diretsyong pinulot ulit yung kutsara niya. Nakatayo doon si Miranda, nakakagat ang mapupulang labi habang nakatingin kay Ricardo. Nararamdaman niya na maraming bagay ang nakatago sa puso ng lalaking ito, mga bagay na ayaw nitong malaman niya.
Sa mga sandaling iyon, tila malalaman ni Miranda ang kanyang kaloob-looban at malaman ang katotohanan. Maya-maya, nagtipon-tipon ang pamilya sa hapagkainan, sabay-sabay na naghahapunan. Daddy, yakapin mo. Ang maliit na si Nora, na ilang araw nang hindi nakikita ang kanyang ama, ay dumaikit kay Ricardo habang kumakain, pilit na pinipigilan na hawakan habang kumakain. Si Emmanuel ay tila lalo na masaya ngayong gabi, nag-ihaw ng Ricardo ng sunod-sunod na tasa. Habang nag-iinuman, nagsimula pa silang magtawag ng magkapatid, dahilan para walang tigil na umikot ang mga mata nila Kara, Miranda at Mason. Pero habang patuloy sila sa pag-inom, bang! Pilit na inilapag ni Emmanuel ang kanyang baso ng alak sa mesa at naupo roon, biglang napaluha. Bakit? Bakit niya ako tinatrato ng ganito? Hindi mo ba alam na anak niya ako? Ang biological son niya. Nanay ko ba talaga kayo? Pagkasabi nito, hinawakan ni Emmanuel ang kamay ni Ricardo, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha habang nagtanong, Ricardo, sa tingin mo ba ako ay isang kabiguan sa buhay? Kahit ang sarili kong ina ay walang nararamdaman para sa akin. Paano? Gaano ako hinahamak? Napatingin si Ricardo sa kanyang biyenan at ramdam niya ang kanyang lungkot at sakit sa puso. Natahimik din sina Kara, Miranda, at Mason, malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Bagamat sinubukan ni Emmanuel ang kanyang makakaya upang magmukhang masayahin, ang pakiramdam ng pagtataksil ng kanyang sariling ina ay hindi kayang tiisin. Sa huli, bumuhos ang lahat, na pinagagapang ng alak. Emmanuel, wala ka pa ba sa amin? Payo ni Ricardo sa malalim na boses, nakaramdam ng matinding kalungkutan sa kanyang puso. Emmanuel, cold-hearted ang nanay mo, walang kinalaman sa iyo. Bakit iiyak? Hindi worth it. Hinawakan ni Kara ang kamay ng asawa at nagsalita. Nag-alok din ng aliw sina Miranda at Mason. Ngunit lalo pang umiyak si Emmanuel, hawak ang kamay ni Kara, puno ng guilt at hiya ang tono nito. Honey, I'm sorry to Miranda and Mason too. And to make Ricardo risk his life for me alone. I'm sorry, all of you. I swear, hindi na ako magiging tanga. Yung ginawa ko dati, blind filial piety lang yun. Bang! 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 Kumatok ang pinto ng Farnrene Mansion, ang tirahan ni na Emmanuel at Kara. Kasama ni Victoria ang kanyang pangatlong anak na lalaki, si Owen, ang kanyang ika-4 na anak na lalaki, si George, ang tita Jennifer ni Miranda, at ilang mga bodyguard. Ang matandang babae na ito ay parehong tuso at matalino. Natatakot din siya na baka hindi siya magpakita ng respeto sa pamilya ng kanyang panganay pagkatapos ng kanyang ginawa. Nay, parang wala din ang pamilya ni Emmanuel. Kumunot ang noo ni Owen. Dati, nakapunta na sila sa villa ni Miranda, pero wala rin silang nakita doon. Nasa bahay kaya sila ni Ricardo? Sabi ni Victoria na may bahid ng mukha. Sa susunod na sandali, tumingin siya sa kanyang bunsong anak na babae, si Jennifer, at sinabing, Jennifer, tawagan mo si Miranda at itanong kung nasaan sila. Tumango ang tita Jennifer ni Miranda at sinabing, okay. I will. Sa kabilang banda, pagkatapos may bulalas ang kanyang emosyon, si Emmanuel ay nakatulog na sa mesa. Lasing sa alak. Napangiti ng mapait si Kara at umiling, sinenyasan ng kanyang mga anak na tulungan siya sa loob. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Miranda, at pagkasulyap dito ay biglang naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Anong meron? Sino ta? Tanong ni Kara. Si Jennifer naman, sabi ni Miranda. Jennifer. Anong gusto niya? Ibigay mo sa akin ang telepono, kukunin ko, sabi ni Kara, na nakataas ang isang kilay at nagsasalita sa isang hindi magiliw na tono. Sa puntong ito, wala siyang gaanong pagmamahal sa pamilya Lowe. Kahit na ang tita Jennifer ni Miranda ay hindi nagkaroon ng anumang direktang salungatan sa kanya, hindi rin siya gaanong nakatulong. Nang sila ay pinalaya sa pamilya Lowe, walang lumapit sa kanilang pagtatanggol, na natatakot na masaktan ang matandang babae at piliin ang pangangalaga sa sarili. Nang pakasalan ni Ricardo ang kanilang anak, wala ni isa sa kanila, bilang mga kapatid, tiyuhin, o tiyahin, ang nag-abala na dumalo.
Nang hindi naghihintay ng anumang pagtutol, inagaw ni Kara ang telepono mula sa kamay ng kanyang anak at nagtanong sa tonong inis, "Sino ito?" "Jennifer naman. Bakit hindi mo man lang na-save ang number ko?" Nakangiting tanong ni Jennifer. "Ako si Kara." "Jennifer, anong problema?" Walang pakialam na tanong ni Kara. "Nako, hipag ko. Wala lang, narinig ko lang na may nangyari sa kapatid ko kanina, kaya naisipan kong magtanong." "Okay na ba si kuya? Nag-aalala talaga ako." Sabi ni Jennifer na may pag-aalalang tono. "Hey, bihira pa lang maalala ng ate niya na may panganay siyang kapatid. Panigurado ayos lang ang kapatid mo. May iba pa ba?" Sabi ni Kara na may panunuya. "Ate, lahat tayo magkakapatid. Ipinanganak sa iisang ina, paano natin makakalimutan ang isa't isa? By the way, hipag, nasaan na kayo ni kuya? Si nanay, ang pangatlo kong kapatid, at ang pang-apat na kapatid ay gustong puntahan ang aking panganay na kapatid." Nag-iba ang tono ng pananalita ni Jennifer habang nagtatanong. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Kara, at malamig siyang ngumuso. Talagang may lakas ng loob si Victoria na gustong puntahan ang kanyang panganay na anak. Saan siya nakakuha ng lakas ng loob? Galit na galit si Kara at gusto silang sip-in ng diretso. Ngunit sa sandaling ito, pinigilan siya ni Ricardo. "Kara, hayaan mo na sila. Kabanata 424 na inilalagay ang iyong sarili sa tamang lugar." Makalipas ang kalahating oras, dumating si Victoria sa A1 Villa sa Emerald Green Estates kasama ang kanyang ikatlo at ika-4 na anak na lalaki at babae. Binati sila ni Mason, ngunit nanatiling neutral ang kanyang ekspresyon sa harap ng kanyang mga nakatatanda. "Tito Owen, Tito George, Tita Jennifer. Nandito ka na." Nakangiting tumanggo si Mason sa tatlo. Gayunpaman, nang tumingin siya kay Victoria, nag-aalangan siyang magsabi ng kahit ano. Ang kanyang paglaki ay nagturo sa kanya na batiin siya anuman ang mangyari. Ngunit kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito ng pagtawag sa kanya ng "Lola", hindi na niya nagawang gawin ito. "Pasok po kayo," magalang na hudyat ni Mason. Mason, hindi mo ba nakikilala ang lola mo? Are you mute?" Dumilim ang mukha ni Victoria habang pinapagalitan siya dahil sa hindi niya pagbati ng maayos. Naramdaman ni Mason ang isang alon ng pagkasuklam at pagtutol na tumataas mula sa loob niya habang tinitingnan niya ang galit na mukha ni Victoria. "Kilala mo pa ba ako bilang apo mo?" Kalmadong tanong nito bago tumalikod at naglakad papasok nang hindi naghihintay ng sagot mula sa kanya. Napabuntong hininga si Owen at ang iba pa at hindi alam ang sasabihin kay Mason. Maipapayo lamang nila ang matandang babae na huwag yumuko sa kanilang antas. Ngayon napagtanto nila na nandito sila ngayon para humingi ng tulong. Kapag nawala ang labi, malamig ang ngipin. Kung magkakaproblema ang pamilya Lowe, malamang na magdurusa rin si Owen at ang iba pa. Sa makatuwid, ang lahat sa pamilya Lowe, kabilang sina Victoria at Romeo, ay medyo hindi mapakali. Sunod-sunod na pumasok ang grupo sa mansyon ni Ricardo. First time nilang pumunta dito. Sa pagtingin sa mansyon na ito na maituturing na pinakamarangya sa Edoland, hindi maiwasang magbago ang mga ekspresyon ni na Victoria at Owen. Sa sandaling ito, tanging si Ricardo lang ang nakita nilang nakaupo sa sala, naghihintay. Lasing na lasing si Emmanuel para malaman ang paligid at inihatid siya sa guest bedroom sa unang palapag para magpahinga. Para naman kay Kara, Miranda, at Nora, pumasok din sila sa guest bedroom, piniling iwasang makipagkita sa kanila ng diretsyo at iwan ang lahat kay Ricardo. Gusto nga ni Kara na bigyan si Victoria ng isang piraso ng kanyang isip, ngunit hinikayat siya ni Miranda na magpigil. Ano ang punto ng pakikipagtalo sa isang taong makasarili at walang puso gaya ni Victoria? Hayaan mo lang si Ricardo na hawakan ito gayunpaman sa tingin niya ay angkop. Pagkapasok ni Victoria at ng grupo niya, nakita nila si Ricardo na nakaupo sa sofa, at medyo naging hindi natural ang mga mukha nila. Dinala sila ni Mason at umupo sa tabi ni Ricardo, pumwesto kung saan si Ricardo ang namamahala. "You're here. Feel free to have a seat," casual na sabi ni Ricardo habang nakatingin sa tita at tito nina Victoria at Miranda.
Willis, sino ka ba, nakaupo dito na parang big shot? Anong nangyari sa ugali mo? Nang makita ni Victoria si Ricardo na nakaupo sa sofa na hindi man lang tumatayo nang pumasok sila ay agad na nagtanong. Namumula ang mga mukha ni Owen at ng iba, ngunit nanatili silang tahimik. Malamig na sinulyapan ni Ricardo si Victoria nang marinig ang mga sinabi nito. Mrs. Lowe, know your place. Kung hindi ako nagkakamali, you've come to beg me, right? As someone who is looking after, is there a problem with me sitting here? Tinuro niya ang pinto ng sala. Kung gusto mong magsalita, maupo ka. Kung hindi, lumabas ka. Nakatayo doon si Victoria sa gulat, puno ng galit ang mukha, at bahagyang nanginag ang katawan. Hindi niya inaasahan na ganoon ang ugali ni Ricardo. Siya ay naging mapagmataas at walang galang sa kanya, isang elder. Ikaw. Turo ni Victoria kay Ricardo, namumutla ang mukha sa galit. Huminga siya ng malalim, paano ang iba? Bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan ang panganay ko? Nasaan ang apo ko? Gusto ko silang makausap. Si Ricardo, sa malamig na boses, ay sumagot, sa ngayon, ako ang kanilang kinatawan. Kung gusto mong magsalita, kakausapin kita sa ngalan nila. Siyempre, maaari mong piliin na huwag magsalita at umalis na lang. Tumingin siya kay Victoria, bakas sa mukha niya ang pangungutya. Mrs. Lowe, I really didn't expect na magkakaroon ka pa ng lakas ng loob na hingin ang panganay mo. Muntik nang mamatay ang panganay mo dahil sayo, kaya nasaan ang dignidad mo? Sa isang malakas na kalabog, ang tungkod ni Victoria ay tumama ng malakas sa lupa. Ricardo, you dare to be so irrespectful to me. No matter what, lola pa rin ako ni Miranda. Ricardo, with a sneer on his face, responded, parang ayaw mo nang magsalita. Please leave. Mason, ipakita mo sa kanila. Oh, siya nga pala, tingnan mo kung nasira ng matandang ito ang mga tile sa sahig ng bahay ko. Kung nasira, bayaran mo siya. 10,000 ang halaga. Tatayo na sana siya at ihatid sila palabas. Ito ay tunay na katawa-tawa. Ang matandang babae na ito ay tila hindi namalayan ang sitwasyon at hanggang ngayon ay umaabang pa rin. Nanay. Sa sandaling ito, nakita ni Owen ang ugali ni Ricardo at agad na sinigawan si Victoria. Mabilis na tumayo si George at lumapit, hinawakan ang balikat ni Ricardo para pigilan itong bumangon. Ricardo, huwag kang umalis. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang makipagtalo sa matatanda. Nalilito lang ang mama ko. Nang marinig ito, umupo si Victoria, ang kanyang mukha ay kumikibot. George, anong sabi mo? Sinong tinatawag mong confused? Ma, tama na. Pumunta kami ngayon dito para humingi ng tulong. Hindi mo ba gustong iligtas ang sarili mong buhay? Hinayla ni Jennifer ang braso ni Victoria, pilit siyang hinihikayat ng walang magawa. Nagsalita rin si Owen sa gilid, Nay, gusto mo bang hilahin ang pamilya kasama mo? Sa ngayon, ang pamilya lang ni Emmanuel at si Ricardo ang makakatulong sa atin na lumaban sa NC organization. Napatingin si Victoria sa kanyang mga anak, bakas sa mukha niya ang matinding hinanakit at galit. Bilang isang taong naging mapagmataas sa pamilya Lowe sa buong buhay niya, hindi niya magawa. Tiisin ang ugali ni Ricardo, na para bang mayroon siya. Binigyan siya ng matinding kahihiyan. Sa kanyang mga mata, si Ricardo ay isang manugang lamang ng pamilya Lowe. Gayunpaman, nang marinig ang panghihikayat ng kanyang mga anak, kasama ng walang malasakit na saloobin ni Ricardo, sa wakas ay natanto niya ang kanyang sitwasyon. Sa sandaling ito, muling sinulyapan ni Victoria si Mason. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang kanyang apo, na nakaupo, hindi pinapansin, na walang balak na makialam sa pagdedesisyon ni Ricardo. Ricardo. Huminga ng malalim si Victoria at umupo, dala ang kahihiyan. Ngayon, ang dahilan kung bakit siya nagdala. Ang dalawang tiyuhin at tita ni Miranda. Si Jennifer ay umapila sa kanila. Pakiramdam ng pamilya. Paano siya? Alam kung ano ang nagawa niyang mali. Dati. Natatakot siya na kapag pumunta siya rito, hindi siya patatawarin ng pamilya ni Emmanuel o igalang siya.
Sa pagdadala sa tatlo pa niyang anak, umaasa siyang tutulong sina Emmanuel at Miranda alang-alang kay Owen at sa iba pa. Marahil ay maaari silang tumulong ng walang anumang kondisyon, dahil lamang sa pagmamahal ng pamilya. Kailangang aminin ng isa na kahit sa puntong ito, ang matandang babae ay naglalaro pa rin ng ganitong uri ng pagnanasa. Gayunpaman, pagdating dito, nalaman niya na bukod kay Ricardo, mayroon lamang Mason, na malinaw na pumanig kay Ricardo. Si Emmanuel at Miranda ay wala kahit saan. Agad nitong sinira ang kanyang plano sa paggamit ng mga relasyon sa pamilya, at alam niyang kailangan niyang umupo at makipag-ayos kay Ricardo. Kabanata 425 Alisin ang iyong mga pagkalkula. Sa mundong ito, ang ilang mga tao ay sadyang katawa-tawa at puot. Ang mga ito ay malamig ang puso at makasarili, na nakikita ang pamilya bilang isang paraan lamang sa isang layunin, ngunit nais pa ring gamitin ito upang kontrolin at manipulahin ang iba. Pero ngayon, si Ricardo na lang ang makakaharap ni Victoria. Ang kanyang plano sa paggamit ng mga ugnayan ng pamilya bilang pagkilos ay hindi natuloy. Sa puntong ito, ang manugang na ito ay hindi magsasalita tungkol sa anumang mga obligasyon sa pamilya. Ricardo looked at Victoria's unwilling yet helpless expression and chuckled, na ilagay mo na ba ang sarili mo sa tamang pwesto mo? So tell me then, what do you want? Malungkot ang mukha ni Victoria habang sinabing, sana matulungan mo ang pamilya Low minsan para sa kapakanan ng iyong biyenan at mukha ni Miranda. Nagbanta ang NC organization na lipulin ang pamilya Low. Bilang isang manugang ng pamilya Low, hindi ka basta-basta tatabi, hindi ba? Nang marinig ang mga salitang ito ay napangisi si Ricardo, ano ang kinalaman nito sa akin kung ang pamilya Low ay mapuksa? Ano ang kinalaman nito sa aking biyenan o sa aking asawa? Kung tama ang pagkakaalala ko, sila ay lahat ng pinalayas mo sa pamilya, di ba? Bilang manugang ng mga Low, hindi ko alam kung saan ako nakatayo. Ikaw. Ang boses ni Victoria ay humina habang malamig na nagsasalita. Si Emmanuel, Miranda at Mason ay bahagi ng mga Low kahit anong mangyari. Ang kanilang dugo ay dumadaloy sa kanila na nag-uugnay sa kanila pabalik sa ating angkan. At bukod pa doon ay kaya ko. Bawiin mo ang dati kong desisyon at bumalik ang buong pamilya mo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, si Ricardo ay tumawa ng mapanukso habang nakatingin sa kanya. Now you come begging us and want us to go back and sacrifice ourselves for the family. Mrs. Low, bakit laging nasa iyo ang lahat? Namula agad ang mukha ni Victoria, napahiya sa mga sinabi ni Ricardo. Anong gusto mo? Tanong niya, mahigpit na hinawakan ang kanyang tungkod. Sa sandaling ito, ngumiti si Owen at pinayuhan si Ricardo, Emmanuel, Miranda, at Mason ay mga sentimental na tao. Hahayaan mo ba talagang masira ang pamilya Low? Hahayaan mo bang mapahamak ang mga mahal natin sa buhay ng NC organization? Oo nga. Kung lalayuan mo sila, alam mong may pakialam pa rin sila sa pamilya Low, di ba? Kapag totoong nawasak ang pamilya Low, siguradong sisisihin ka ng iyong biyenan, at Miranda. Mason, sabihin mo. Tumanggo sina George at Jennifer. Sinulyapan ni Mason si Ricardo ngunit nanatiling tahimik, nakaupo doon na nakatikom ang bibig. Alam ni Mason na ang tanging gumagawa ng desisyon ngayon ay ang kanyang bayaw, na kumakatawan sa kanilang buong pamilya. Hey, you call yourselves family. Nasaan kayong lahat noong pinaalis sa pamilya ang biyenan ko at ang pamilya niya? Nasaan kayong lahat noong napilitan ng asawa ko na pakasalan si isa? At sa araw ng kasal namin ni Miranda, nasaan kayong lahat? Tinanong ni Ricardo ang bawat tanong na may matatag at matunog na boses. The next second, he sneered and said expressionlessly, so, let's talk business when it comes to business. Don't try to bring emotions into it. Sa sandaling ito, si Cara, na nagtatago sa guest room, nakikinig sa siwang ng pinto, ay naikuyom ang kanyang kamao nang marinig ang mga salita ni Ricardo. Mabuti. Mahusay na sinabi. Naramdaman ni Cara na si Ricardo ang nagsalita sa isip niya. Sa sandaling ito,
nagbago ang tono ni Ricardo at tumingin kay Victoria. Mrs. Lowe, kung gusto mong iligtas ko ang iyong buhay at iligtas pa ang pamilya Lowe, hindi imposible. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Anong gusto mo? Tanong ni Victoria na nagngangalit ang mga ngipin. Simple lang. Ibigay mo ang posisyon ng padre de pamilya Lowe sa biyenan kong si Emmanuel. Matanda ka na, makitid ang pag-iisip, maikli ang paningin, at lipas na sa panahon. Ikaw lang ang nagmamalasakit sa paghawak sa iyong kapangyarihan at doon. Huwag kang maghanap ng anumang pag-unlad. Oras na para bumaba ka at gumawa ng paraan. Frank ang sabi ni Ricardo. Nang marinig ang ebalwasyon ni Ricardo, nagdilim ang mukha ni Victoria, nanginginig sa galit. Ngunit si Owen at ang iba ay napatingin sa kanilang ina, medyo banayad ang kanilang mga ekspresyon. Habang buhay nang nangingibabaw si Victoria sa pamilya, pero hindi ba sila naghihirap din? Sa kasamaang palad, kontrolado ni Victoria ang karamihan sa mga bahagi sa lahat ng industriya ng pamilya Lowe. Hanggat hindi niya kusang binitawan ang kanyang kapangyarihan, lahat ay kailangang kumilos ayon sa kanyang kagustuhan. Sa sandaling ito, kumikislap ang mga mata ni Victoria. Pinipigilan ang kanyang galit, mabilis niyang tinitimbang ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, tumanggaw siya at sinabi, "Fine, I agree. Ano ang masama sa pagbibigay ng net? Posisyon ng ulo ng pamilya Lowe para sa kapakanan ng buong pamilya. Magpapatawag ako ng pulong ng pamilya sa lalong madaling panahon at iaanunsyo ko si Emmanuel bilang bagong ulo ng pamilya sa harap ng lahat. Sapat na ba iyon?" Tanong niya, bawat salita ay puno ng pag-aatubili at isang pakiramdam ng pagbibitiw. Sinabi ni Rel. Eto. Gayunpaman, ang mukha ni Ricardo ay puno ng panunuya habang umiling-iling at sinabing, hindi sapat. Ang gusto ko ay hindi lamang isang walang laman na titulo ng ulo ng pamilya, ngunit tunay na kapangyarihan. Mrs. Lowe, huwag magpanggap na napakaranggal at kumilos na para sa kapakanan ng buong pamilya Lowe ng mga industriya ng pamilya Lowe na hawak mo sa aking biyenan. Ililigtas ko ang iyong buhay at tutulungan ka at ang pamilyang Lowe na harapin ang mga problema ng NC Organization. Ang tono ni Ricardo ay nangingibabaw at may awtoridad, na walang puwang para sa pagdududa. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, ganap na nagbago ang ekspresyon ni Victoria. Tama ang hula ni Ricardo. Naglalaro pa itong matandang babae. Inanunsyo si Emmanuel bilang bagong pinuno ng pamilya sa publiko. Anong magandang may dudulot nito? Hanggat hawak ni Victoria ang karamihan sa mga bahagi sa mga industriya ng pamilya Lowe, magkakaroon pa rin siya ng tunay na kapangyarihan at siya ang tunay na kumokontrol sa pamilya. Si Emmanuel ay magiging isang nominal na papel lamang. Ricardo, huwag mong itulak masyado. Galit na sagot ni Victoria, na parabang naantig ang kanyang limitasyon. Paumanhin, hindi ako interesado sa mga industriya ng pamilya Lowe. Tinutulungan ko lang ang aking biyenan na makuha ang nararapat sa kanya. Maaari kang tumanggi, ngunit humanda kang mamatay. Walang ekspresyong sabi ni Ricardo. Ikaw. Nang marinig ito, tila nawala ang galit ni Victoria, na parabang nilabag ang kanyang mga hangganan. Walang alinlangan, natatakot siya sa kamatayan. Dahil sa malakas na ugali ni Ricardo, hindi siya sigurado kung ano ang isasagot. The next second, Victoria turned to Mason and said, "Mason, is this what you want? Ricardo says it nicely, that he wants your dad to be the head of the family and control the Lowe family's industries. But I can clearly see na gusto niyang kunin ang pamilya Lowe." Nang marinig ito, tumingin si Mason sa kanyang lola at nginisyan, "At least hindi tayo pagtataksilan ng aking bayaw." Kabanata 426 Kaya, kailangan mong magmadali. Nang marinig ang sinabi ni Mason, namula ang mukha ni Victoria sa galit. Para siyang sinampal ng sarili niyang apo. Alam niyang kinukutya siya ni Mason. The next second, Victoria shouted in frustration, "Mason, kinakampihan mo na ba ang isang outsider? Emmanuel, Miranda, alam kong nagtatago ka at nakikinig. Hahayaan mo ba itong lalaking ito ang mamuno?" Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nanatiling walang ekspresyon si Mason at muling sinabi,
at least hindi tayo ipagtaksilan ng aking bayaw. Ikaw. You are wrong. You're all wrong. Tinuro ni Victoria si Mason at pinandilatan ng mata si Ricardo habang kinakabog ang dibdib nito. Nay, pumayag ka na. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa iba. Opo Nay, ilipat mo na ang shares mo sa kapatid ko imbes na mahulog sa kamay ng iba. For the sake of your health and for the entire family, give up control. Sinubukan ding kumbansihin ni Owen at ng kanyang mga kapatid ang kanilang ina. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Victoria ang tatlong anak na kasama niya ngayon habang nanginginig sa galit at sama ng loob. Lumipas ang ilang sandali nang walang nagsasalita muli, sa wakas ay nasulyapan niya si Ricardo na may malamig na ekspresyon sa mukha. Parang sumuko na siya ng tuluyan. Fine. Fine. Pinagsasamantalahan mo ako kapag down ako. But let me ask you this, sigurado ka bang kaya mo ang NC organization? Kumpiyansa na tumanggo si Ricardo, syempre kaya ko sila. Sa ngayon ay wala nang ibang pagpipilian kundi ang magtiwala sa akin. Talaga bang ibinaba mo ang headquarters ng NC organization sa Udens? Tanong ulit ni Victoria na parang gusto ng confirmation tungkol sa lakas ni Ricardo. Kung hindi ako, sino? Nakakulong ang biyenan ko doon. Wala nang ibang magliligtas sa kanya, sarkastikong sagot ni Ricardo. After hearing this response from him once more time, Victoria reluctantly agreed, sige, promise ko na ililipat ko ang shares ko sa ama ni Miranda. So kailan ka tutulong sa pag-resolve ng problema natin sa NC organization? Mahinahong tugon ni Ricardo, sa sandaling makumplito natin ang proseso ng paglipat ng bahagi. Huminga ng malalim si Victoria bago nagbitiw na tumayo. Sana totoo ang sinasabi mo, sabi niya bago umalis kasama ang iba pang naroroon. Tanging sina Cara at Miranda lang ang lumabas sa kanilang guest room pagkaalis nila. Magaling. Bulalas ni Cara na may kontentong ngiti, pinalakpak si Ricardo sa likod. Humalaklak si Ricardo at tumingin kay Miranda. Sa tingin mo hindi ako masyadong malupit, di ba? Umiling si Miranda, alam niyang iniisip ni Ricardo ang kanyang nararamdaman. For some reason, it made her feel sweet inside na parang inaalagaan siya sa lahat ng oras. This jerk actually cared about what she felt, but why don't he explain those photos to her? Muling sumagi sa isip ni Miranda ang pag-iisip. Anong malupit dito? Kung ngayon lang ako nandoon, hindi ko lang ipapaabot sa matandang babae ang kanyang mga bahagi kundi luluhod din siya at magmakaawa sa amin. Ricardo, magaling. Kumaway ng kamay si Cara bilang pagsang-ayon habang nakangiti si Miranda. Tama ang ginawa mo. Kung sino man ang dapat sisihin dito ay ang lola ko sa pagiging walang puso at kahit kasuklam-suklam. Nang marinig ng kanyang asawa na kasuklam-suklam si Victoria, ipinakita kung gaano kalaki ang epekto nito sa kanilang pamilya. Para iligtas ang sarili sa gulo, ibinenta ni Victoria ang kanyang apo at anak sa NC organization na masasabing kasuklam-suklam lang. Para kumilos ng ganito si Ricardo, paanong nakaramdam ng pagkadismaya si Miranda sa kanyang puso. Naalala pa niya ang panahon na sinubukang patayin ng pamilya ni Romeo si Victoria, at si Ricardo ang nagligtas sa kanyang buhay at naglantad sa pamilya ni Romeo noong mga oras na iyon. Ang kahilingan ng kanilang pamilya ay pumayag na lamang si Victoria na bumalik sila sa pamilya at mabawi ang bahagi ng Low pamilya na nararapat na pag-aari ng kanilang mga magulang. Gayunpaman, ano ang naging resulta? Matapos malaman ni Victoria ang paraan upang mailigtas ang kanyang buhay mula sa bibig ni Ricardo, direkta niyang tinalikuran ang mga ito at pinagtaksilan sila. Sa oras na iyon, ang kanilang buong pamilya ay nakaramdam ng labis na pagkabigo at sama ng loob. Maging ang kanilang ina ay napaiyak. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataon na ilabas ang kanilang galit. Oo, bayaw, sa tingin ko tama ang ginagawa mo. Hindi tayo maaaring maging malambot ang puso sa aking lola. Bumalik si Mason matapos makita si Victoria at ang iba pa at ipinahayag ang kanyang pagkamuhi. Sa sandaling ito, may naisip si Cara at biglang nagbago ang kanyang tono. Nga pala, Ricardo, madali bang ilipat ng matandang babae, sa kanyang estilo, ang pagbabahagi? Matapos ang ginawa ni Victoria sa kanyang asawa at anak,
nawalan ng tiwala si Kara sa karakter at kredibilidad ng kanyang biyenan. Pinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata at sinabing, "Now, it's not up to her anymore." Malamig na ngumuso si Kara at tumango. Ngunit sa susunod na segundo, tumingin siya sa silid ng panauhin at gumawa ng hindi nasisiyahang ekspresyon, na para bang kinasusuklaman niya na ang kanyang asawa ay walang kakayahan at walang determinasyon. Bakit hindi hayaang ilipat ng matandang babae ang mga bahagi ng direkta sa iyo o kay Miranda? Nang gabing iyon, gabi na. Southern suburbs sa Udens. Ang pasilidad ng paggawa ng droga, na siyang pangunahing bulwagan ng NC organization sa Crinford, ay naglalabas pa rin ng mga butil ng itim na usok, ngunit ang apoy ay naapula. Isang nakaunat na Bentley ang pumarada sa isang maputik na kalsada mula sa malayo. Sa loob ng sasakyan, madilim ang ekspresyon ng Black Star habang nakatingin sa direksyong iyon, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sa tabi niya ay Thunderstorm, pawis na pawis at nanginginig. Siyempre, hindi nanginginig ang Thunderstorm dahil sa Black Star, ngunit dahil bukod sa Black Star, nandoon din si Lightless sa biyaheng ito. Ang ganitong malaking insidente ay nangyari, na nangangailangan ng personal na presensya ng pinuno ng organisasyon. Makalipas ang isang oras, sa isa pang branch ng NC organization sa Udens. Bang! Sa isang mahinang tunog, ang maringal na figure ni Thunderstorm ay pinalayas ng malakas ni Lightless, na nagluwa ng isang subo ng dugo. Kaagad, mabilis na bumangon si Thunderstorm, ibinaba ang kanyang ulo, at lumuhod sa lupa. Sa sandaling ito, Black Star Hall. Tumayo si Master sa tabi ng Pangulo. 17. Malamig na nakatingin sa kanya at nanunuya, "Thunderstorm, huwag mong isipin na hindi ko alam. Sinamantala mo ang aking pagkawala at gusto mong magpakitang gilas sa harap ng Pangulo, sinusubukan mong agawin sa akin ang posisyon ng Hall Master, tama. Pero ikaw, nauwi sa pagbaril sa sarili mo sa paa. President, I'm incompetent. Please punish me, President." Sumulyap si Thunderstorm sa Black Star, may bakas ng hinanakit sa kanyang mga mata, pagkatapos ay nakiusap na natatakot kay Lightless. Nakatayo doon si Lightless na may malungkot na mukha, na nagsasabing, "Hindi ka lang incompetent, tanga ka." Para sa kapakanan ng isang maliit na teritoryo tulad ng Edoland, inisip mo talaga na sulit na iwanan ang pangunahing bulwagan ng walang nag-aalaga at gawin itong madaling makapasok sa pagpasok. Ikaw, karapat-dapat na mamatay. I deserve to die. I deserve to die. Please give me another chance, President. Talagang aayusin ko at aalisin ang lahat ng sangkot sa bagay na ito, paghihiganti para sa ating mga kapatid at pagbibigay ng hustisya sa organisasyon. Lumuhod ang bagyo doon, paulit-ulit na yumuko at nagmamakaawa. Kabanata 427 Gabing walang tulog. Lumuhod ang bagyo sa lupa, humihingi ng awa at gumawa ng time na panata na parang pinipirmahan niya ang isang utos ng militar. Malamig na sumangot si Lightless, dumilim ang mukha. Samantala, ang Black Star ay tumingin kay Thunderstorm ng may paghamak at panunuya. Patayin ang lahat ng sangkot sa bagay na ito. Kaya mo ba? Mayroon ka bang kailangan? Nang marinig ito, lumuhod ang Thunderstorm doon na kumikislap ang mga mata bago ipinakita ang hitsura ng pagpayag na mamatay para sa organisasyon kay Lightless. "Lalaban ako para makaganti para sa samahan natin." Madamdaming sabi niya. Sa katunayan, alam niyang hindi niya siguro kakayanin itong mag-isa. Ang taong makakapagpabagsak sa punong tanggapan ni Udens ay malamang na mas malakas kaysa sa kanya at may higit pa sa mga kasanayan sa antas ng Grandmaster. Mayroon pang ang dalawang eksperto sa Transmutation Force sa kanilang headquarters na alam ni Thunderstorm na hindi niya kakayanin ng mag-isa. Kaya naman hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat at nagpatuloy sa Edoland. Malamig na ikinaway ni Lightless ang kanyang kamay. "Ako mismo ang bahala sa bagay na ito." Nang marinig ito, ipinakita ng Thunderstorm ang pananabik sa kanyang mukha habang sumisigaw ng malakas, "Oo. Presidente, ang lakas mo ay walang kapantay. Handa akong sundan ka hanggang kamatayan." Binigyan siya ni Lightless ng malamig na sulyap bago bumaling para tanungin ang Black Star, "Kumusta ang ating investigasyon?"
Kailangan nating maging maingat habang nagtatrabaho sa Edoland. Matalim na tumango ang Black Star at sumagot, na imbestigahan na namin ng maigi. Ang pangunahing sospek sa likod ng trahedyang ito ay dapat na si Ricardo, isang taong may malakas na kakayahan at nakapatay na ng mga eksperto sa antas ng Grandmaster ang bayaw ni Mason na nahuli noon ng bagyo. At the same time, he continued, ang kanyang asawa at anak na babae ay pinatay din ng isa sa aming mga subordinate ng Transmutation Force dati. Medyo komplikado ang kanilang relasyon sa pamilya Low. Sila ay na-kick out minsan. Nang marinig ang lahat ng mga detalyeng ito, ipinakita ni Lightless ang mga palatandaan ng hinala na may halong pag-iingat sa kanyang mukha. Ricardo, London. Magkamag-anak ba itong dalawa? Umiling ang Black Star habang nakangiti. Rest assured President, Ricardo has nothing much related with Graham family. In fact, they had some conflicts on buying medicine issues too. Kalaunan ay naabot ni Ricardo ang isang lihim na kasunduan sa pamilya Graham para sa pagbebenta ng mga elixir. Bagamat makapangyarihan ang NC organization, ang kanilang kakayahang mag-imbestiga ay limitado sa maikling panahon. Natuklasan lamang nila ang salungatan na naganap sa pagitan ni Ricardo at ng pamilya Graham sa recipe para sa Nourishing Essence Pill. Bilang karagdagan, ang insidente kung saan nagpadala sila ng isang tao upang ipaghiganti ang Wild Wolf sa Edoland, Black Star, bilang pinuno ng sangay ng Crinford, ay hindi personal na nakialam sa naturang, maliit na bagay, kaya wala siyang ideya kung ano ang hitsura ni Ricardo. Ngayon lang, sa pagmamadali, nalaman nila ang tungkol kay Ricardo, ngunit nagbigay lamang ng impormasyon ng mga nasasakupan at hindi nagbigay ng anumang larawan o video sa Black Star. Hindi posibleng i-connecta ng Black Star si Ricardo kay London. Sa kanyang pananaw, iniwan ni London ang Hudpid sect sa kanila, at siya at si Lightless ay nakatanggap ng balita sa pagbabalik, kaya nagmamadali silang bumalik. Pero under normal circumstances, malamang nasa kalsada pa rin si London, di ba? Nangyari ang insidente sa entrance ng main hall sa Udens noong tanghali, at imposibleng may ugnay ito sa London sa anumang paraan. Hindi man lang isinaalang-alang ng Black Star ang posibilidad na ito. Nang marinig ito, lumuwag ang mukha ni Lightless. Mabuti naman, sabi niya. Pagpapatuloy ng Black Star, kung tungkol sa pamilyang Low, hindi rin sila karapat-dapat na banggitin. Wala silang koneksyon sa pamilyang Graham. President, makatitiyak ka. Mabuti. Alisin muna natin ang pamilya Low, pagkatapos ay patayin natin si Ricardo, sirain ang impluwensya ni Mason, ipaghiganti ang mga nahulog nating kapatid, at bigyang pugay ang nawawalang sanga. Tumango si Lightless, nang gagaling sa kanya ang isang pagpatay na layunin. With that, nagpakita ng excitement ang Black Star at Thunderstorm. Ang lakas ng Pangulo ay higit na nalampasan ang Grandmaster Realm at naabot na niya ang nakakatakot na rurok ng mga huling yugto ng Apishia. Sa mundong ito, ang Pangulo ay ganap na walang talo. Sa pangunguna ng Pangulo, walang alinlangan na makakapaghiganti sila at maaayos ang kanilang mga hinaing. Ang villa ni Ricardo sa Emerald Green Estates. Bagamat nakaalis na si Mason, nanatili rito magdamag sina Kara at Emmanuel. Si Ricardo at Miranda, sa harap ni Kara at Emmanuel, ay palaging nagmamahal sa isa't isa. Lalo na sa dami ng nangyayari ngayon, ayaw nilang mag-alala sina Kara at Emmanuel sa mga isyu sa kanilang relasyon. Kaya noong gabing iyon, sa ilalim ng pangangasiwa ni Kara, pumasok sa isang kwarto sina Miranda at Ricardo. Sa kama, nakahiga doon sina Ricardo at Miranda, buti na lang at nasa pagitan nila si Nora, iniiwasan ang awkwardness. Sa sandaling ito, nakahiga si Nora. Kanya. Braso ni Arthur, pareho ng kanyang maliit na et. Magkahawak ang mga kamay. Kanya. Siya. Nang maayos. Nakahiga sina Ricardo at Miranda sa kani-kanilang tagiliran, nakasuot pa rin ng damit at hindi makatulog. Tulog ka na ba? Sa oras na ito, tumunog ang malamig na boses ng Diyos ang CEO, na pinababa ang volume. Ricardo cleared his throat softly and said, almost. Bakit hindi ka pa natutulog? Bahagyang ngumuso si Miranda, kung hindi ka natutulog, I don't dare to sleep. Pagkarinig nito,
Tumawa si Ricardo at nagtanong, bakit, natatakot akong may gawin akong masama habang natutulog ka? Nang marinig ito, lumitaw ang pamumula. Ang magandang mukha ni Miranda, ngunit sa kabutihang palad ay nakahiga si Ricardo sa kanya at marahil ay hindi nakikita. Nakahiga sa kama kasama ang jerk na ito, ang kanyang puso ay napuno ng halo-halong damdamin. Inakala niya na siya ay lalaban, ngunit sa huli, natuklasan niyang hindi pala. May kaunting kabalang, insecurity, at kahit kaunting pag-asa. Og. Talagang hindi. Lihim na sinaway ni Miranda ang sarili. Gusto mo? Narinig ito ni Miranda na itinanong ito ni Ricardo, ibinaling niya ang magandang mukha sa kanya, at sumagot, Mahirap sabihin. Ngumiti si Ricardo at sinabing, Thirst. Sa sandaling lumabas ang mga salita, sinalubong siya ng masamang tingin mula sa Diyos ang CEO. Nang makita ito, si Ricardo ay agad na hindi nakapagsalita, pakiramdam na parang hinamon ang kanyang dignidad bilang isang tao. Nang sadyang magpapakita siya ng masamang tingin at takutin siya, biglang gumalaw si Nora sa kanyang mga bisig. Ma'am. Paft. Ang maliit na batang babae ay unang gumawa ng ingay ng hindi komportable, pagkatapos ay biglang nag-spray ng isang subo ng mainit na likido mula sa kanyang bibig. Kaagad pagkatapos, ang kanyang maliit na katawan ay nagsimulang manginig. Nagbago ang mukha ni Ricardo. Kali, at Miranda din. May mali at mabilis na binuksan ang bedside lamp. Sa sandaling ito, mahigpit na nakapikit si Nora, puno ng pananakit ang mukha nito. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong, nakakatakot. Nang makitang ganito ang kanyang anak, ang puso ni Ricardo ay parang hinihiwa ng kutsilyo, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nora. Natakot din si Miranda, bakas sa kanyang magandang mukha ang matinding pag-aalala at gulat, habang mabilis niyang binuhat ang bata. Anong meron kay Nora? Nora. Ricardo, tumawag ka ng emergency help. Dalhin mo siya sa ospital. Naalarma siyang sumigaw at pagkatapos ay agad na tinawag si Ricardo. Gayunpaman, umiling si Ricardo na may pangit na ekspresyon. No need to call, hindi makakatulong ang pagpunta sa ospital. Kabanata 428 Nora Falls 3 muli. Nanlamig si Miranda sa kinatatayuan nang marinig ang mga salitang ito, nakatingin kay Nora na patuloy na dumudugo sa kanyang mga bisig, nakaramdam ng pagkadurog sa puso hanggang sa hindi na makahinga. Oo. Napakatalino ng husay ni Ricardo sa paggagamot kaya mas mabuting gamutin niya si Nora kaysa sa ospital. Oo. Napakagaling ng iyong medical skills, kaya mo itong gamutin. What's wrong with Nora? You need to find a solution quick. May bahid ng hikbi ang boses ni Miranda. Walang kwenta, hindi ko rin kayang gamutin. Namumula ang mga mata ni Ricardo, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mabituing titig ay puno ng kalungkutan, kawalan ng kakayahan, at pag-aalala. Alam niyang tumama na naman ang sumpa sa loob ni Nora. Kahit na siya ay walang kapangyarihan na gawin ang anumang bagay tungkol dito. Bakit? Anong problema ni Nora? Ricardo, kailangan mong mabilis na makaisip ng solusyon. Sa sobrang pananabik ni Miranda ay tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang sinisigawan si Ricardo. Nang makitang dumudugo ang ilong at bibig ni Nora, hindi niya pinansin ang lahat at patuloy na pinunasan ito ng kanyang mga kamay. Gayunpaman, sa sandaling ito, maaaring may naramdaman si Nora na malapit sa kanyang bibig at biglang ibinuka ang kanyang maliit na bibig upang kagatin ito. Dahil sa sobrang sakit, napakagatlabi si Nora. Naramdaman na lamang ni Miranda ang matinding kirot na nagmumula sa kanyang kamay, dahilan upang mamatla ang kanyang mukha sa matinding paghihirap. Subalit nang kagat-kagat ni Nora ang sariling kamay at tila lumuwag ng kaunti ang kanyang ekspresyon, agad siyang nagngangalit at tiniis ito nang walang balak na itulak ang bata. Naantig ang damdamin ni Ricardo nang makita ang tagpong ito. Si Miranda ay handang magsakripisyo ng labis para kay Nora. Hindi naman siguro ito magagawa ng biological mother ni Nora, di ba? Hindi. Walang paghahambing. Si Claudia ay hindi kahit 1/10 na kasing ugali ni Miranda. Honey, ibigay mo sa akin ang bata. Nadurog ang puso ni Ricardo sa sandaling ito.
Naramdaman niya ang sakit hindi lamang para sa kanyang anak kundi pati na rin sa kanyang asawa. Ayos lang, gumaan na ang pakiramdam ni Nora. Umiling si Miranda, bagamat nanginginig sa sakit ang kanyang magandang mukha, umiling pa rin siya at ngumiti. Nang makitang kinakagat ni Nora ang sariling kamay at naging mas kalmado, isang nakaaaliw na tingin ang lumitaw sa mga mata ng Diyos ang CEO. Give her to me. I can make her feel a little more comfortable. Walang magawa si Ricardo kundi linlangan siya ng ganito at idiniin ang isang acupoint sa katawan ni Nora, dahilan para mapalabas ang bibig ng maliit. Nang marinig ito, ibinigay ni Miranda ang bata kay Ricardo. Walang pag-aalinlangan, pinasok din ni Ricardo ang kanyang kamay sa bibig ng bata at sinubukang i-relax ang kanyang kalamnan upang maiwasang makagat ng ngipin ni Nora. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang anak, pinagmamasdan ang pagdurugo nito mula sa kanyang bibig at ilong, pakiramdam na parang hinihiwa ang kanyang puso. Nora, bakit ganito kalungkot ang kapalaran mo? Bago ang edad na 7, kailangan niyang tiisin ang pahirap na ito sa panapanahon. At pagkatapos ng edad na 7, kung hindi niya kayang labanan ang sinaunang pamilyang Willis at hihilingin sa pinuno ng pamilyang Willis na alisin ang sumpa sa kanya, ang buhay ng bata ay magwawakas. Mahigpit na hinawakan ni Ricardo si Nora, na para bang anumang oras ay maaari itong mawala. Nakaramdam pa siya ng bakas ng panghihinayang sa kanyang puso. Bakit? Bakit niya dinala ang munting ito upang magdusa sa mundong ito? Daddy, Daddy, Mommy Miranda, sobrang sakit. Parang tinutusok ng yelo ang buong katawan ko. Sobrang sakit. Sa sandaling ito, binitawan ng bibig ni Nora ang kamay ni Ricardo, at siya ay bumulong-bulong. Tila siya ay nasa isang semi-conscious na estado, ngunit mayroon pa rin siyang kamalayan. Nang makita ito, lumubog ang puso ni Ricardo, bilang kung ito ay umabot sa ibaba ng A. Lambak. Sa huling pagkakataon na nagkaroon siya ng isang episode, tuluyang nawala ng malay ang maliit. Sa mga oras na iyon ay masakit ang kanyang katawan, ngunit pagkagising ay wala nang maalala si Nora at sinabing binangungot siya. Walang semi-consciousness o kahit na nagsasalita sa mga yugto. Pero ngayon, nagsalita talaga si Nora. Nilalaman. Dahil dito nakaramdam si Ricardo ng kabagabagan. Hindi kaya sinasadya ni Nora ang sakit sa pagkakataong ito. Kung ganoon ang kaso, hindi ba't mas malala pa? Saglit, ang puso ni Ricardo. Sa kaguluhan, at nais niyang magawa niya. Pasanin ang sakit na ito para kay Nora, kahit na ito ay paramihin ng 1,000 beses sa kanyang sarili, ito ay kanyang titiisin ng walang pag-aalinlangan. Bakit? Damn heavens, Dan Ancient Willis family, bakit nila hinayaang magdusa ng ganito ang baby ko? Namula ang mga mata ni Ricardo, at umungol siya sa galit sa kanyang puso. Sabay tingin sa tagpong ito na nasa tabi niya. Bukod sa labis na pag-aalala at sakit sa puso, sari-saring mga haka-haka at pagdududa rin ang nasa puso niya. Nora, ano bang nangyayari sa'yo? Noong unang nakilala ni Miranda si Ricardo, alam niyang may leukemia si Nora. Pero kalaunan, hindi ba siya pinagaling ni Ricardo? Ngayon, tila hindi ito simpleng pagbabalik ng leukemia. At si Ricardo mismo ang nagsabi na wala siyang kapangyarihan, at walang silbi ang pagdadala sa kanya sa ospital. Ito ay nagpalalim ng hinala ni Miranda, at naramdaman niya na ang kalagayan ni Nora ay nagiging kakaiba at hindi pangkaraniwan, malayo sa isang karaniwang sakit. Saglit siyang tumingin sa lalaking mahigpit na nakahawak sa kanyang anak, nakaramdam ng matinding sakit sa puso niya. Kasabay nito, napagtanto niyang tila maraming bagay ang itinatago sa kanya ng lalaking ito. Ngunit may intuition si Miranda na ang dahilan kung bakit hindi ito nagpaliwanag sa kanya at gumawa pa ng lamat sa pagitan nila ay dahil sa sakit ni Nora. At sa gabing ito, may mga taong hindi makatulog. Ang low residence. Kakaalis lang nina Owen, George, at Jennifer. Pagkabalik nila, muli nilang hinikayat at inaliw si Victoria. Pinayuhan nila si Victoria na huwag nang kumilos ng pabigla-bigla at masunuri na ilipat ang mga bahagi sa kanyang panganay. Pagkaalis nila, umupo doon si Victoria na may malungkot na ekspresyon, at ang buong pagkatao niya ay parang biglang tumanda ng husto.
Ang kanyang bahagyang madilim na mga mata ay nagtataglay pa rin ng malakas na pakiramdam ng ayaw at galit. Pagsuko sa NC organization, at kahit pilit ng ngiti, tila walang pasanin si Victoria sa kanyang puso. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa oras na ito, yumuko sa pamilya Emmanuel, kay Ricardo, ano ang pakiramdam niya? Ma, tanggapin mo na lang muna, mas mahalaga ang buhay mo. Since Ricardo has the ability to solve this trouble, let's transfer the shares. Out. Matanda ka na para i-enjoy ang mga natitirang taon mo. Pagkaalis ni Owen at ng iba pa, ang natitira na lang ay si Romeo at ang kanyang anak na si Harlow. Sa sandaling ito, bumantong hininga si Romeo at nanghihikayat. Yes, Lola. Actually, yung pera. Nakaligtas ka. Over. Sapat na ang mga taon para gumugol ka ng ilang buhay, tama ba? Ang mas mahalaga kaysa sa buhay ay hindi ang pagbabahagi. Bumitaw. Pangasiwaan natin ang procedures bukas at level. Resolbahin ni Ricardo ang gulo sa lalong madaling panahon, para makaiwas tayo sa mas maraming gulo at mamuhay sa takot sa buong araw. Sigaw din ni Harlow. Kabanata 429 na lalala ang sitwasyon. Ngayon, umaasa ang lahat sa pamilya Low na makompromiso si Victoria at mabilis na malutas ang problema sa NC organization. Ang mga pasimuno ng kaguluhang ito, si Romeo at ang kanyang anak na babae, ay partikular na nagkasala. Habang nakikinig siya sa mga sinasabi nila, mas lalong nagdilim ang mukha ni Victoria. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa na para bang itinutulak siya ng lahat patungo sa isang pader. Karaniwan ay hindi niya ito mapapansin, ngunit kapag may nangyari ay napagtanto niyang tila umaasa ang kanyang mga anak at inapo sa kanyang pagbagsak. Sigurado ka bang malulutas talaga ni Ricardo ang problema sa NC organization? Malamig na tanong ni Victoria. Nag-alinlangan sina Romeo at Harlow sa kanilang tono at baka sa kanilang mga mukha ang pag-aalala nang marinig ang tanong na ito. Talaga bang kaya ni Ricardo na lutisin ang problemang ito? Hindi masyadong confident si Romeo. Dapat. Kaya niya. Hindi mapakali na sabi ni Harlow. Mom, what should we do? Your concerns are valid because if Ricardo can't solve it then your shares will take a hit. Sinubukan siyang kumbensihin muli ni Romeo. Wala siyang pakialam sa pagkawala ng kanyang sariling mga bahagi pa rin. Mas gugustuhin niyang makita silang lamusong kaysa hayaan ang isang matandang babae na magdusa ng mag-isa. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang saglit na pagmumuni-muni, tuso ang mga mata ni Victoria na tumango, tama ka. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Aayusin ko ito sa lalong madaling panahon. Pupunta ako bukas. Nakahinga ng maluwag sina Romeo at Harlow nang marinig ang desisyong ito mula kay Victoria. Mukhang natutuwa sila sa kanilang sarili sa pag-aakalang sa wakas ay nakakita na siya ng dahilan. Hindi nila alam na si Victoria ay mayroon pa ring mga panlilinlang sa kanyang manggas, hindi lang siya basta-basta matandang babae kundi isang taong kayang daigin ng iba. Biglang naisip ni Victoria ang essence ng bagay na ito, bakit siya pinagbantaan ng NC organization. Sa una ay walang anumang salungatan sa pagitan niya at ng NC organization, kaya bakit siya ang pinupuntirya nila ngayon? Ang dahilan kung bakit gustong saktan siya ni NC ay dahil siya ang taong namamahala sa pamilya Low. Kaya, kung mabilis niyang ililipat ang share sa kanyang panganay na anak at ipapasa sa kanya ang posisyon ng family head, ano kaya ang dahilan ng NC organization upang siya ay puntiryahin? Pagdating ng panahon, hanggat umalis siya sa Edoland, hindi naman aabalahin ng NC organization ang isang walang kapangyarihang matandang babae, di ba? Kung gusto nilang sirain ang pamilya Low, dapat nilang hanapin ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Low. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Victoria ay kumikislap sa isang mabisyo at tusong kulay, na nagpasya na pangasiwaan ang paglipat ng bahagi sa lalong madaling panahon sa susunod na araw. Kasabay nito, direkta siyang magpapatawag ng isang pulong ng pamilya at ipahayag na si Emmanuel ang pinuno ng pamilya Low. She sneered inwardly, Ricardo, oh Ricardo, you have shamed to agawin the Low family from me for your biyanan, but what's the use? Kung talagang malulutas mo ang gulo sa NC organization, tatanggapin ko ito.
Kung hindi, magdudulot yan ng gulo sa biyenan mo at sa sarili mo. Kayo ang magiging scapegoat ko. Sa susunod na umaga, binuksan ni Nora ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, nilinis na nina Ricardo at Miranda ang dugo sa katawan at mukha ng maliit. Ang episode na ito ay tumagal ng halos 2 oras, halos 2 beses ang haba ng huling beses na nagkaroon siya ng episode sa Ward Residence. Lalo itong nag-alala kay Ricardo at nadurog ang puso niya hanggang sa mabaliw. Pagkatapos ng episode ni Nora ngayong gabi, nakatulog siya ng mahimbing, ngunit buong gabing gising sina Ricardo at Miranda, patuloy na sinusubaybayan ang kalagayan ng maliit. Daddy, Mommy. Pagkagising, unang nakita ni Nora ang kanyang mga magulang, at agad itong nagpakita ng wagas at masayang ngiti. Ang ngiting ito, na nakita ni Ricardo at Miranda, ay sabay na nagpakilos at nagpasakit sa kanila. Sweetheart, paano ka natulog? Marahang hinawakan ni Ricardo ang ulo ni Nora, tila casual, at pansamantalang nagtanong. Nang marinig ito, umiling si Nora, Daddy, nagkaroon na naman ako ng bangungot. Nanaginip ako na nahulog ako sa isang malaking nagyayelong butas na may mga matutulis na ice spike sa loob. Tinusok ako ng mga spike na iyon. Sobrang sakit. Habang nagsasalita si Nora, bumungad sa kanyang munting mukha ang takot at pananabik. Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo, at ang pag-aalala at bigat sa kanyang mga mata. Damn it! Si Nora nga. May kaunting kamalayan sa sakit, ngunit ang ganitong uri ng kamalayan ay nahayag lamang sa kanyang mga panaginip. Remember, last time she only said she was scared when she fell into abyss, she didn't mention feeling pain. Nagbigay ito kay Ricardo ng isang kakila-kilabot na pakiramdam. Kung ikukumpara sa unang episode, sa pagkakataong ito ay hindi lang tumaas ang tagal, ngunit si Nora ay nagkaroon din ng sakit. Kaya, sa bawat episode, magiging mas mahaba ang tagal, at magiging mas malinaw ba ang kamalayan ng kanyang anak na babae. Hindi kaya isang araw, kailangang tiisin ni Nora ang kakila-kilabot na pahirap na iyon ng buong kamalayan. Sa pag-iisip nito, parang nagdurugo ang puso ni Ricardo. Sinaunang pamilya Willis, bakit napakalupit mo, napakabaliw. Hindi lang gusto mong mamatay ang anak ko bago siya maging 7, pero gusto mo rin siyang pahirapan bago siya mamatay. Damn it! Damn it! Sa kaibuturan ng Ricardo, puso surged isang napakalaki. Puot, kasama ang isang malakas na pakiramdam ng masamang hangarin at pagpatay. Gayunpaman, pilit niyang pinigilan ito sa harap ni Nora at Miranda. Ayos lang, sweetheart, panaginip lang yun. Tingnan mo, okay ka lang ba? Ngayon bumangon ka na at maghilamos ka at mag-toothbrush. Hinihintay na tayo ni Lola at Lolo na mag-almusal, marahang hinawakan ni Ricardo ang ulo ni Nora at pilit ng ngiti, saka nakipagpalitan ng tingin kay Miranda. Tumango si Miranda, naiintindihan na ayaw ni Ricardo na may sabihin siya kay Nora. Pagkatapos ng almusal ay hinatid ni Ricardo si Nora sa paaralan gaya ng nakagawian. Matapos makita si Nora na masayang tumatakbo papasok ng campus, bumalik siya sa sasakyan at tumawag sa telepono. Sa loob ng isang nakatagong tanggulan ng pamilya Willis, sa isang lugar sa labas, mayroong isang silid. Sa sandaling ito, isang lalaki at isang babae ang nakahiga pa rin sa kama at hindi pa nakakabangon. You little vixen, you're really driving me crazy. Thirst. Sa kama, isang matandang lalaki sa edad na 60 ang yamakap sa isang mapang-akit at nakakaakit na babae sa kanyang mga bisig, na may suot na evil smile sa kanyang mukha. Ang babae ay walang iba kundi si Summer. Ang lalaking natutulog sa kanya ay isang elder, na kilala bilang Elder of the Wicked Bone, mula sa nakatagong pamilyang Willis. May espesyal na posisyon si Wicked Bone sa nakatagong pamilya Willis. Bagaman siya ay isang iginagalang na matanda, hindi siya iginagalang ng iba pang matataas na miyembro ng pamilya. Gayunpaman, walang sino man ang nang-ahas na guluhin siya ng basta-basta. Karaniwan, ang Wicked Bone ay hindi nanatili sa pamilya ngunit nakatira sa labas. Dahil sa kanyang kakaibang pag-uugali at pagsasaliksik sa ilang mga bagay na malademonyo at hindi karaniwan, ang iba ay lumayo sa kanya. Gayunpaman, ang Summer ay isang pagbubukod dito.
Bagamat si Summer ay isang junior member lamang ng pamilya Willis, hindi mataas ang kanyang katayuan sa loob ng pamilya. Kung hindi, ang kanyang lakas ay hindi limitado sa tuktok ng Transmutation Force. Gayunpaman, hindi siya nasisiyahan dito. Kaya, sadyang ginamit ang kanyang kagandahan, aktibong nilapitan niya si Wicked Bone at nakakuha ng ilang, totoong aral, mula sa kanya. Gaya ng witchcraft, enchantment arts, at replenishment techniques, at iba pa. Kabanata 430 napakabilis dumating. Ilang araw na ang nakalipas, bumalik si Summer sa pamilyang Willis na nagtatago. Sa huling pagkakataong sinubukan niyang akitin si Ricardo, muntik na siyang mapatay at kailangang magbunyag ng ilang sikreto para manatiling buhay. Napagtanto nito si Summer na hindi niya makontrol si Ricardo at malabong makakuha siya ng karagdagang impormasyon tungkol sa Jade Pendant na hugis dragon mula sa kanya. Kaya, bumalik siya sa pamilya Willis at nagulat ng ilang kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingan bago hanapin ang Wicked Bone. Medyo mahilig si Wicked Bone kay Summer bilang kapwa niya kasintahan at alagad. Lalo na't sanay siya sa mangkukulam na lalong nagpasaya sa kanilang pagsasama. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Summer at nang makita niya kung sino ang tumatawag ay tumaas ang kilay niya sa pagtataka. Siya ba? Ungol ni Summer. Sino siya? Tanong ni Wicked Bone habang nakaupo. Tamang-tama ang sinabi ko sa iyo, ang Ricardo na iyon. Sabi ni Summer. Oh, ang sinaunang taksil ng pamilya. Exactly, sagot ni Summer. Nang marinig ito, nagliwanag ang mukha ni Wicked Bone sa interes. Pagkabalik ni Summer, kinausap niya ito tungkol kay Ricardo at gusto niyang tulungan siya ni Wicked Bone na kontrolin siya, na kunin ang katotohanan tungkol sa kinaroroonan ng Jade Pendant na hugis dragon mula sa kanyang bibig. Once he picked up the phone, Summer chuckled with a seductive voice. Hindi ba ito si Ricardo? Bakit bigla kang naisip ang tawagan ako? Tanong niya nang may interes. Naisip niya na pagkatapos nitong labanan ang kanyang pagka-enchant at sirain ang spell na ginawa nito sa kanya noong nakaraan, hindi na siya nito makontak muli. Nagkasakit na naman ang anak ko. Sabi ni Ricardo na may malungkot na tono. Upon hearing this, Summer quipped, "Oh. Paanong may kinalaman ang relasyon namin ng anak mo sa sakit niya? Hindi ko rin siya matutulungan." Huminga ng malalim si Ricardo at nagtanong sa mahinang boses, "Ang sakit ng anak ko sa pagkakataong ito ay humahaba, at medyo namulat na siya. Alam mo ba kung ano ang mangyayari pagkatapos ng sumpang ito? Posible bang tumaas ang tagal ng kanyang sakit? At mas magiging malay siya?" Saglit na nag-isip si Summer at mahinang nagsabi, "Mukhang gumagana talaga ang sumpa ng sinaunang pamilyang Willis. Lalong pahihirapan ang iyong anak." Nang marinig ito, naramdaman ni Ricardo na parang walang awang tinamaan ng malaking martilyo ang kanyang puso. Kung ganoon, may mga solusyon ka ba? Hindi ko inaasahan na tuluyang maaalis ang sumpa, ngunit may alam ka bang paraan para maibsan ang paghihirap ng aking anak? Para pigilan ang paglala ng sumpa. Tinawag niya si Summer na may kislap ng pag-asa. Sa ngayon, ang babaeng ito lang ang nakakaalam ng sumpa ni Nora. Nalaman mismo ni Ricardo ang tungkol dito mula sa kanya. Maaaring sabihin ng isa na si Summer, bilang isang inapo ng isang collateral na sangay ng sinaunang pamilyang Willis, ay kasalukuyang taong higit na nakaunawa sa sumpang ito. Bagamat itinuturing niyang taksil ang babaeng ito, walang pagpipilian si Ricardo kundi humingi ng payo sa kanya. Bakas sa mukha ni Summer ang pangungutya nang marinig ang kanyang mga sinabi. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Wicked Bone. Parang, baka may paraan. Pero hindi ko maipaliwanag sa telepono. Paano ba naman to, ilang araw na lang kita pupuntahan. Good. Please come as soon as possible. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Ricardo. Bagamat naging maingat siya kay Summer at may mga pagdududa sa mga salita nito, pagdating kay Nora, handa siyang subukan kahit na may kislap ng pag-asa. Pagkababa ng telepono, hindi napigilan ni Summer na matawa na may pilyong ekspresyon sa mukha. Sa pag-iisip tungkol sa araw na kusang loob niyang ayalay ang sarili kay Ricardo, gustong makipagrelasyon sa kanya ngunit nauwi sa kahihiyan, nakaramdam si Summer ng matinding puot.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalikod ang lalaking iyon at lumapit sa kanya. Ricardo, panoorin kung paano kita manipulahin. Summer, pupunta ka na naman ba sa Edoland? Tanong ni Wicked Bone. Summer, nestled in his arms, playfully replied, "This time I need you to come with me. I can't handle that guy on my own." Nang marinig ito, pinaikit ni Wicked Bone ang kanyang mga mata at muling tumanggi kay Summer. "No, I can't go to Edoland with you. Kung hindi, tiyak na paghihinalaan tayo ng pamilya." Sa kasalukuyan, tayong dalawa lang ang nakakaalam na tumakas si Nicholas doon at nagtago. Hindi natin dapat hayaan ang pamilya, o kahit ang sinaunang tao. Pamilya Willis, pinaghihinalaan mo kami. Seryoso ang ekspresyon sa mukha ni Wicked Bone. Parehong gusto nila ni Summer ang jade pendant na hugis dragon at may sariling plano. Tumango lang si Summer at sinabing, "Sige, ako na mismo ang mag-iisip." Thinking to herself, she mused, desperado na ang lalaking iyon na si Ricardo, naghahanap ng paraan para maibsan ang paghihirap ng kanyang anak. Marahil, magagamit ko ito sa aking kalamangan. Kinaumagahan, inatasan ni Victoria ang iba't ibang mga pamamaraan upang maghanda para sa paglipat ng mga bahagi, na naglalayong ilipat ang lahat kay Emmanuel sa lalong madaling panahon. At the same time, nagpadala siya mga abiso sa lahat sa pamilya Lowe, kabilang ang mga mula sa collateral branch, ang pangunahing executive, shareholders, at mga kasosyo sa negosyo ng Lowe. Net. Industriya ng pamilya. Ang abiso. Ipinaalam sa kanila na magkakaroon ng napakahalagang pagpupulong ng pamilya ngayong gabi at dapat dumalo ang lahat. Pagsapit ng tanghali, ang mga kontrata para sa paglipat ng bahagi ay naiprint na at nasa kamay na ni Victoria. Binalak niyang direktang makipag-ugnayan kay Ricardo sa hapon. Si Victoria ay nanananghalyan sa kanyang silid, kasama sina Romeo at Owen at iba pa. Ngayon, kung nakipagtulungan man si Victoria o hindi, posibleng matukoy ang kaligtasan ng pamilya Lowe at ang kanilang kapalaran. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na si Ricardo mismo ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Ang mga miyembro ng pamilya Lowe na nag-aalala tungkol kay Victoria ay nagtipon upang bantayan siya at si Emmanuel, natatakot na baka biglang magbago ang kanyang isip. "Mom, after giving up your shares and position as the head of the family, ano ang plano mo?" Pansamantalang tanong ni Romeo. "What other plans can be? When the time comes, I'll have nothing to do and will leave Edoland to visit some famous scenic spots," casual na sagot ni Victoria. Iyon ang plano niya noon pa man. Kapag nailipat ang mga bahagi, siya ay mahalagang tanggalin kanyang sarili mula sa bagay na ito at umalis sa Edoland sa lalong madaling panahon. Hayaan ang NC organization na paksain ang pamilya Lowe, maaari nilang harapin ang kanyang panganay na anak at si Ricardo. "Sasamahan ka namin." Nagpalitan ng tingin sina Harlow at Romeo at ngumiti. Ngumuso si Victoria, "No need. I'll have few bodyguards and servants accompany me. You young ones have important matters to attend to." Bago pa man makapagsalita ang iba ay biglang umalangaw ang isang malakas na putok. Sa sandaling iyon, si Charlie, nakagagaling lang mula sa kanyang mga sugat at nakabantay sa pintuan, ay tumakbo ng maputlang mukha. "Mrs. Lowe, hindi maganda. Dumating na yung mga taga-NC organization." Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nagbago ang mga mukha ng lahat ng naroroon, na nagpapakita ng matinding takot at pagtataka. Paano sila nakarating ng ganoon kabilis? Kahapon, nangyari ang insidente, at ngayon sila ay pumupunta upang pumatay.